Salamat, Dindo, ha. Nahihirapan kasi talaga akong bitbitin ng mga yan eh. Ayos lang. Madadaanin ko rin naman itong bahay mo papunta sa amin. Salamat ulit. Dindo! Walang hiya ka talagang lalaki ka? Kanina pa kita hinihintay sa bahay. Narito ka lang pala at may kausap ka pang ibang babae. O ano? Niloloko mo na ako ha? Ha? Nami, ano ba? Maghinahinay ka nga sa pinagsasabi mo? Nami, tinutulungan lang ako. Ay, naku, isa ka pa! Akala mo ba hindi ko napapansin ang pagpapakyut mo rito sa asawa ko? Ang kapal ng mukha mo? Dalaga ka may tuturing, pero kung makakirengking ka, daig mo pang pokpok sa pulang ilaw! Nami, Nami, ano ba? Nakakaya ka na talaga. Halika nga dito. Umuwi na tayo. Hindi! Uuwi na tayo. Dapat magkalinawan tayo. Bakit kayo magkasama ng babaeng yan? Ang paalam mo sa akin, pupunta ka lang ng sentro. Pero pag uwi mo, magkasama na kayong dalawa. Anong gusto yung isipin ko, ha? Wala akong ginagawang masama, Nami. Pasensya ka na, ha? ayos lang, Dindo. Sige, papasok na ako sa loob. Aba, dapat lang! Hiyang-hiya naman ako sa kalandian mo! Tama na sabi. Halika na. Nakakaya ka talaga. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Mapanghinala at silosa talaga si Nami. Yun ang malaking problema ni Dindo sa kanyang asawa. Hindi siya basta-basta nakakaalis ng kanilang bahay dahil sigurado siyang pag-uwi niya, kaagad siyang aawayin ng kanyang asawa. Katulad na lamang ng araw na yun. Nadaanan niya na lamang ang kapitbahay nilang si Tara sa palengke at marami itong dala. Kaya nga voluntaryo siyang tinulungan ito. Pero napasama siya kay Nami. Pagka-uwi nila sa bahay, nagsimula uli ang mga litanya ng kanyang asawa nang walang pakundangan. Nami, pwede ba tumigil ka na? Walang base niyang pagsiselos mo at panghihinala mo. Hindi ka na Ay, nahiya? bakit ako mahihiya? Ikaw tong may kasamang babae, tapos ako ang sasabihan mo na dapat mahiya ako? Anong kalokohan niya na, Dindo? Hindi ko nga babae si Tara. Tinulungan ko lamang siya kanina. Napahiya yung tao dahil dyan sa maling iakala mo. Abay, dapat lang na mahiya siya dahil nakakahiya ang ginagawa niyo. Tama na. Tama na. Sasabog ng ulo ko sa'yo sa kapaliliwanag na hindi ka naman marunong makinig. Sarili mo lang pinakikinggan mo. Kaya sige, kung gusto mo manghinala, sige. Manghinala ka't wala akong pakialam. O, di babae mo nga si Tara. Oo na! Kung yan ang gusto mong isipin, sige, isipin mo na! Babae ko na si Tara. Nakakasawa na magpaliwanag! Walang hiya ka talaga. Maluloko ka. Humanda sa akin yung babaeng yun. Kay bago-bago niya dito sa baryo natin, nilandi ka na niya kaagad. Hindi na kumibo si Dindo. Sa halip, iniwanan niya si Nami sa kanilang bahay. Hindi niya ito pinakinggan kahit nagsisisigaw ito sa loob ng kanilang bahay. Sobrang kahihiyan ang dinanas ni Dindo dahil sa sobra nitong mapanghinala ng kanyang asawa. Wala itong pinipiling lugar kung saan ito gustong mag-iskandalo. Kung hindi niya ito mahal, matagal niya sana itong hiniwalayan. Samantala, sinugod ni Nami si Tara sa tindahan nito na ikinabigla naman ng dalaga. Hoy! Lumabas ka dyan na malandi ka! Harapin mo ako! Nami, ano bang problema? Ikaw ang problema ko? Kaya lumabas ka dyan! Magtoos tayo dito! Umuwi ka na, Nami. Hindi kita papatulan. Ah, hindi pala? O pwes, babatuhin ko yung tindahan mo ng ganito!
Nami! Ano ba? Masisira ang paninda ko! Itigil mong pambabato sa tindahan ko! Lumabas ka dyan, malandi ka! Tumigil ka na sabi, Nami! Kung hindi, ipapabarangay talaga kita! Wala akong pakialam. Kahit ipabarangay mo ko, haharapin kita ha? Kahit saang husgado pa tayo magtagpo. Ano? Hindi ka lalabas? Ha? Hindi ako titigil hanggat hindi ka lumalabas dyan na malandi ka! Tutre. Labas! Ano ba? Ka! Sabi ko na! Kahit pumutok ang litid mo dyan kakasigaw, hindi ako lalabas! Lakad takbo ang ginawa ni Dindo nang may nakapagsabi sa kanyang pinagbababato daw ni Nami ang tindahan ni Tara. Pagkarating niya sa looban, malapit sa bahay nila, naabutan nga niya doon si Nami. Patuloy na pinagbababato ang tindahan ni Tara. Maraming nabasag na mga garapon na may lamang paninda. Nagkalat rin ang ibang panindang gulay ni Tara. Pilit niyang inaawat si Nami pero hindi matigil. Natigil lamang ito nang dumating mismo sa kanila ang kapitan na kasalukuyang naglalakad patungo sa barangay hall. Hindi na ba kayo nahiya sa mga pinagagagawa ninyo? Nakakahiya kayo, mga residente pa naman kayo ng baryong nasasakupan ko. Daig pa ninyo ang mga paslit ko mag-away. Kasalanan ng babaeng niyan, kapitan. Nilalandi yung asawa ko eh. Hindi totoo yan! Sandali lang. Bakit mo naman nasabing nilalandi ni Tara si Dindo, Nami? May pruweba ka ba ng Nakita ko paglalandi? silang magkasama. Oh, Kapitan, tinutulungan ko lang ho si Tara sa mga bit-bit niyang paninda. Sinungaling! Sandali! Saan kukulo ninyo? Ang ibig mo sabihin, Nami, nakita mo lang na magkasama itong asawa mo at si Tara? Oo. Bukod sa magkasama sila, may nakita ka bang mga bagay na nagpapatunay ng hinala mo na may ginagawa silang immoral? Wala naman. Magkasama lang ho. Yun naman pala! Kap, Ay, di tapos na ang usapan. Wala naman palang nakita ginagawa nilang mali. pero Kap, mali ko ba? Kung tapos na nilang gawin nung Ang dumi makita ko talaga sila, ng diba? isip mo. Tahimik! Ikaw, Nami, ilang beses ka nang humarap sa akin dito sa barangay hall ko? Kap naman. Parehong kaso. Palagi nating pinag-uusapan ang kabit ng asawa mo na sinasabi mo. Hindi ka ba napapagod sa kung ano-anong hinala dito kay Dindo? Pero Kap, magkasama nga kasi sila nung nakita ko. Magkasama nga sila. Oo, pero wala namang ebidensya na may relasyon nga silang dalawa. Kung nakita mo sa akto na magkapatong silang dalawa ng hubot-hubad, yun ang matinding ebidensya. Pero wala ka namang nakita bukod sa naglakad lang silang dalawa sa gitna ng daan. Pero Kap, Wala na pero! Tapos na usapan. Saka, pwede ba? Konting delikadesa naman, Nami. Ang ganda-ganda nitong si Tara. Sa tingin mo ba papatulan niya si Dindo na hindi na magkagapuhan? Kapitan naman. Ay, tingnan mo asawa mo. Pandak. Kasi itim ng puset. Sikap naman oh. Sarat pa yung ilong. Pasalamat ka nga kahit ganyan ang itsura loyal eh. Kasi kung iba-ibang lalaki, baka nagloko na yan. Kasi alam mo naman sa panahon natin ngayon kung sino pa yung mukhang sigben, sila pa yung feeling gwapo at babaero. Kap, sobre naman kayo sa asawa ko ah. Pinapaalala ko lang sa'yo ang realidad. Para naman sa susunod ay mahiya ka na sa pagiging selosa at mapanghinala mo. Umuwi na tayo, Nami. Pinahiya mo ko lalo eh. Ewan ko sa'yo. Umalis ng barangay hula ang mag-asawang Dindo at Nami. Halos hindi makatingin ng diretso sa mga tao si Dindo dahil sa pagpapahiya lalo sa mga sinabi ni Kapitan. Aminado naman si Dindo na hindi siya kagwapuang lalaki kung ikukumpara sa iba. Kaya nga minsan pinagsasabihan siya ng iba ng mga kakumpari niya. Swerte daw siya kay Nami dahil maganda ito at patay na patay sa kanya. May iba pang nagsasabi na baka ginayuma lang daw si Nami.
maging siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakita sa kanya ni Nami noon, pero nagpapasalamat pa rin siya dahil matindi din naman ang pagkakagusto niya kay Nami. Hanggang sa magbago ang ugali nito at maging mainitin ang ulo at palaging nagsiselos. Ana, masaya ka na? Masaya ka nang napahiya ako? Hindi kasi matigil yung bunganga Ay, mo ba't akong sinisisi mo? Sisihin mo yung sarili mo dahil babaero ka? Hindi nga ako ng bababae. Bakit bang kulit-kulit mo? Ilang beses na tayo nagpabarangay dahil dyan sa panghihinala mo na wala namang basehan. Basta, hindi ako titigil sa pagdududa hanggat may nakikita akong kahinahinalang ginagawa mo, Dindo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Iniwanan muli ni Dindo si Nami. Sumakit ang ulo niya sa kanyang asawa. Walang araw na hindi sila nag-aaway na dalawa. Kaya minabuti na lamang ni Dindo na pumunta sa kumpare niyang si Labuyo upang yayain itong mag-inuman. Gusto niya kasing magsunog muna ng atay kesa makinig sa litanya ni Nami. Hoy pare, balita kay pinabarangay kayo ni Tara, no? Oo nga paring Labuyo, nakakaya nga eh. Ito kasing si Nami, tamang hinala. Puro bitaw na wala namang ebidensya. Jackpot ka dun kay Tara, pare. Ang ganda dun eh. Malam Marian Rivera ang datingan. Gago. Tingin mo papatulan ako nun? Eh syempre hindi. Kasi nga, kasasabi ko nga lang na alam Marian Rivera ang ganda ni Tara. Eh samantalang ikaw pang-extra lang. Alam mo si Raulo ka talaga. Samahan mo nga na lang ako uminom. Sige ba, may tuba ako rito pero siguraduhin mo lang na hindi susugod dito ang misis mo. Alam mo naman ang asawa mo. Ay nako, Baka patulan ko siya kapag ako naman ang pinag-initan niya. Yan pa namang asawa mo parang pinaglihi kay Chapusit. hindi yan. Hindi niya naman alam na narito ako. Nako, tama-tama. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Tungkol saan? May usap-usapan kasi na may aswang daw dito sa bari natin. Nako, kalokohan. Wala nang aswang sa panahon ngayon. Noong mga kapanuhunan siguro ni Enrile meron. Kagong to, meron nga daw. Kilala mo yung si ano? Si ano nga ulit? Pangalan nga nun. Sino? Yung may-ari ng maisan doon sa boundary. Si Domeng. Oo, yun. O anong tungkol sa kanya? Yung mga alagang kalabaw daw ni Domingo. Pinatay daw ng aswang. Abay, 3 kalabaw daw yung dinali at walang itinira sa lamang loob. Lahat daw nilibas. Ganun ba? Baka naman mga kawatan yung tumira. Naku, kalokohan kung kawatan ng mga tumira to. Di sana kinuha na yung 3 kalabaw ng buhay. Malaking pera yun kung ibabiyahe sa Batangas. Kung sa bagay may punto ka naman pare. Mabuti pa, puntahan natin si Domingo. Anong gagawin natin doon? Di bumili tayo ng tapang kalabaw. Ogo ka ba? Galit na galit nga yun si Domingo ngayon dahil sa nangyari. Baka gusto mo tayo ang itapa nun. Naku, sayang. Sarap sana ng bulalong kalabaw ngayon. Tapos lalagyan ng sarsa ng manggang kalabaw? Suwabe ang sabaw nun pare. Masarap nga talaga pero pare, kung may aswang nga, dapat maging alerto tayo. Aba, mahirap na. Baka mamaya tayo naman ang biktimahin ng aswang. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang mga kwento ni Labuyo tungkol sa aswang na sinasabi niyang nambiktima daw ng mga alagang hayop ni Domingo. Hindi naman kasi ako naniniwala sa ganung nilalang, kaya panatag ang loob ko na binaybay ang daan pa uwi sa amin. Sa may kaparangan ako dumaan dahil aminado akong
Matindi ang tama ng bahal na tuba ni paring Labuyo. Habang pasuray-suray ako ng lakad, naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Tabal dyan! Huwag mo tatakutin na may dala akong gulok dito. Matalim ito. Umayos ka dahil gigilitan kita sa leg. Nakaririnig ako ng mga yabaga. Pero wala naman ako nakikitang tao sa minikuran ko. Pinaglalaroan ba ako ng aking pandinig? Meron nga talaga. Walang hiya. Iyahanda ko itong gulo ko. Sandali at kukunin ko sa tagiliran ko. Punyemas! Totoo ba to? Nakikita kong malaking paniki na lumilipad. Hindi ordinaryo ang laki ng paniki na yun. Sandali. Hindi kaya yun yung sinasabi ni paring Labuyo na aswang? Hindi. Kailangan ko tumakbo. Baka mamaya balikan ako at nagitin. Bilisan mo pa ang pagtakbo din to. Hanggat sumasahid ang paa mo sa lupa, tumakbo ka. Teka, parang basa ang shirt ko. Naknantaw ka naman, oo. Naihi ako sa shirt ko. Mabuti na lang walang tao rito. Gumulong-gulong si Dindo sa lupa dahil sa kalasingan, sa mabilis niyang pagtakbo. Dahil sa takot na baka nga aswang ang kanyang nakita kaya natumba siya. Umaga na nang siya'y makauwi sa kanilang bahay. Sa may daan pa lamang ay inabutan na siya ng antok. Pagdilat pa lamang niya ng kanyang mga matay, kaagad siyang napabalikwas at bumangon nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Nami. Saan ka galing na damuho ka? Buong magdamag kitang hinintay pero hindi ka umuwi. Sino kasama mo kagabi, ha? May babae ka talagang lintik ka, ha, Dindo? Wala akong babae, ano ba? Galing ako sa kanila kay paring Labuyo. Uminom kami tapos nung pauwi na ako, may nakita akong aswang. Ewan ko ba kung aswang yun pero napakalaking paniki Nami. Amoy paniki nga. Ang pangi. Ha? Ang pangi talaga. Teka, ano ba yan? Ikaw yung mapangi, Dindo? Ako mapanghi? Hindi sobra ka na. Hindi ako mapanghi. Mapanghi ka talaga? Sandali nga. Huwag mong sabihin sa akin na umihi ka sa short mo. Walang hiya ka talaga. Hindi ka na nga umuwi kagabi. Umihi ka pa sa salwal mo. Ikaw maglaban yan. May nakita nga kasi akong malaking paniki. Inisip ko na aswang yun kaya tumakbo ako. Tapos namalayan ko na lamang na basa na yung short ko. Anak naman ng tipaklong oo. Bahala ka maglaban ng salwal mo na yan, ha? Hindi ko talaga lalaban yan. Namin naman. Anong namin naman? Aba, kung sinisisi mo yung malaking paniki na yon dahil nakaihi ka dyan sa short mo, o edi hanapin mo. Sa kanya mo palabhan yung mapanghimong salwal. Walang nagawa si Dindo kundi sumunod kay Nami pa uwi na panay pa rin ang putaka. Pinagtitinginan na sila ng kanilang mga kapitbahay. Bahagya na lamang yumuko si Dindo. Nahihiya siya dahil sa itsura niya. Puno ng putik ang kanyang damit at iisa lang din ang suot niyang tsinelas. Pagkarating nila sa kanilang bahay, kaagad na pumasok siya sa kanilang silid at nagbihis. Dinala niya kaagad sa poso ang kanyang salawal at damit at doon ay nag-umpisang maglaba. Pagkatapos niyang labahan ang kanyang damit, dumiretso na siya sa tindahan ni Tara upang bumili ng lutong ulam dahil wala pang inilutong pagkain si Nami. Magandang araw sa iyo, Tara. Pwede bang pagbilan mo ako nitong gulay na kalabasa at itong igado? Oo naman, Dindo. Tigi isang taka lang. 2 takal ng igado tsaka paborito ko yun eh. Ngayon ko lang nakita ang tinda mo na nagluluto ka rin pala ng igado.
Sinubukan ko lang ipagluto si Mang Ramon kasi nung nakaraang araw, nagtanong kung marunong daw ba ako magluto ng igado. Ganun ba? Nako, tama-tama. Mabenta ang mga yan sa mga manginginom. May balbakuwa ko dito, baka gusto mong subukan na rin. Oo. Isang takal din ng balbakuwa. Mukhang kailangan ko ng bilisan ng pagtatakal. Baka sumugod na naman dito si Nami. Pasensya ka na nga pala sa asawa ko, Tara. Ha? Ganun talaga yun. Masyadong silosa. Oh, ayos lang yun. Oh, heto na palang mga ulam. 160 pesos lahat. Salamat ha. Ito ang bayad. Sige. Ito rin ang sukli mo. Naka-ready ha. Alam mo ha. Salamat ha. Bago ko nga pala makalimutan. Ano yun, Dindo? Nabalitaan mo ba yung tungkol sa aswang daw? Aswang? Saan mo naman narinig yan? Kay paring Labuyo. Nabiktima daw yung alaga ni Domingo. Hindi naman siguro totoo yan. Parang wala naman ang aswang sa panahon natin ngayon. Napatango na lamang si Dindo sa sinabi ni Tara. Naisip niya, baka dala lamang ng kalasingan ang nakita niyang nung nagdaang gabi. Mabilis siyang naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Nag-alala kasi na baka sundan na naman siya ni Nami. Pagkarating niya sa kanila, kaagad namang isinalin ang mga binili niyang ulam sa mangkok bago inaya ang asawa niya na kumain. Masarap tong ulam na binili mo, ah. Kanino mo to binili? Kay Aling Pasita ba? Kay... Huwag mong sabihin kay Tara mo to binili. Tindahan ni Tara ang pinakamalapit, kaya sa kanya ako bumili. Walang iya ka talaga, Dindo. Pinapatunayan mo talaga sa akin na may namamagitan sa inyo ng babaeng yun. Ano ba naman yan, Nami? Bumili lamang ako ng ulam, may namamagitan na kaagad? Ayoko na kumain. Nawalan ako ng gana. Di bahala ka. Ako na lang ang uubos ito mga ulam. Tamang-tama, gutom na talaga ako. Tarantado ka talaga, ha? Imbis na pagaanin mo yung loob ko, sa halip na sayuin mo ako, mas pinili mo pa talagang kumain. Bakit naman kita susuyuin? Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw itong madumi ang utak na halos lahat ng bagay pinaghihinalaan. Gusto mo bang sugurin ko na naman ang babaeng yon, ha? Di Gusto mo? sigurin mo nang mapadalang ka uli ng sumo ni Kapitan. Pwisit ka talagang lalaki ka. Ano ba? Nami, matatanggal ang anit ko! Hindi mas maganda. Total, puro naman balakubakang nariyan sa anit mo. Ano ba? Itiwan mo sabi ko! Aray! Patuloy na sinasabunutan ni Nami si Dindo. Kahit inis na si Dindo, hindi niya naman magawang saktan. Pabalik ang asawa. Mahal niya si Nami. Kahit minsan ay sobra na talaga ang ugali ng babae. Sa galit ni Nami, nagkulong na lamang ito ng kanilang kwarto. Hindi ito lumabas. Si Dindo naman, mas piniling maglinis na lamang ng bahay kaysa makipagtalo kay Nami. Kinahapunan, lumabas si Nami at nagtungo sa tambayan ng mga manunugal sa kanilang baryo. Hoy, Nami bakit kasi mangot ka? Ano naman problema mo? Nag-away na naman kayo ni Dindo? Ano pa nga ba? Ay, bakit? Kasalanan ni Tara. Inaagaw niya sa akin si Dindo. Malandi yung babaeng yan, eh. Akala mo kung sinong mahinhin. Mahihinduti naman pala. Di mo masisisi si Dindo doon. Ang ganda ni Tara. Hoy, bakit? Fresh na fresh. Anong tingin mo sa akin, lantang gulay? Parang ganon. Gusto mong hampalusin kitang bakla ka, ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Maganda naman talaga si Tara, kaya hindi kita masisisi kung magsisales ka nga. Pero alam mo, nakita ko kanina si Dindo. Ang tamis ang ngitian nila ni Tara habang bumibili si Dindo ng ulam ninyo. Anong sinabi mo?
Bingi-bingihan, te? Gusto mo ulitin ko para mas masakit? Pwisit talagang Dindo na yan eh. Isa pa yung si Tara. Umanda sa akin ng babaeng yan. Hindi ko talaga siya patatahimikin. Sa galit ni Nami, kaagad siyang umalis sa nag-uumpukang mga taong nagsusugal. Kaagad niyang tinahak ang tindahan ni Tara. Sa inis niya ay sinugod niya ito kaagad. Sakto namang napadaan si Labuyo. Nakita niya kung paano sa bunutan ni Nami si Tara. Kaya naman, nagmamadali siyang puntahan si Dindo sa kanilang bahay. Naabutan niya itong nagpapatoka ng mga alaga nitong tandang. Kaagad niyang sinabi dito ang nakita niya na kumusyon sa pagitan ni Nami at Tara. Mabilis namang tumalima si Dindo. Ano ba? Bitawan mo ako, Nami! Masakit! Hindi kita titigil ng babae ka! Walang di ka talaga! Ay, Mari, nagkarabulan sila! Halika! Aray! Mauubos ang buko nito. Talaga! Nami! Wala akong ginagawa! Bitiwan mo si Tara! Ano ka ba namang babae ka? Hindi ka na ba talaga marunong mahiya? Ang gusto ko lang sa walanding babaeng to. Ano ba? Ilan ang panlalandi niya sa'yo? Ano ba? Hindi ko nilalandi si Dindo! Ikaw tong madarang utak! Ha? Hindi pala ha? Hindi Tama pala! na! Tama na! Tama na! Gusto mo makaharap na naman si Kapitan? Nami, ako ayoko na. Sukang-suka na si Kapitan sa pagmumuka natin sa barangay hall. Kaya pwede ba tigilan mo na yan? Hindi! Aray! Yung babaeng yan ang dapat na tumigil. Ako dito! Ilugar niya yung kalandian niya. Ang dami namang binata dito sa baryo. Tapos ikaw pa talagang pinili niyo na... Aray! Ano ba, Nami? Hindi ko nilalandi ang asawa mo! Ang kitid talaga ng utak mo! Malandi ka lang talaga! Hindi... Naks naman pare, hangang-hanga talaga ako sa'yo. Kahit hindi ka na makagapuan, abay pinag-aagawan ka ng dalawang babae. oh. Sana maging pandak na rin ako katulad mo. Para naman, baliw na baliw sa akin si Marita. Pare naman, tulungan mo na nga lang akong awatin si Nami. Mamaya ka na magpaalas ka sa akin. Tama na, ano ba? Tama na kayo. Umalis ka na dito sa tindahan ko, Nami! Ilang beses na kitang pinagpapasensyahan. Pero sumusobra ka na. Ito na ang huling beses na hahayaan kitang insultuin ako. Aba! Ikaw ba may ganang mabanta ngayon? Talaga, dahil sinira mo ang peace of mind ko. Peace of mind ang mukha mo! Hindi ka magkakaroon ng peace of mind dahil malantod kang babae ka! Dindo, iuwi mo na yung asawa mo. Dahil kung hindi, mabuhusan ko yan ng mainit na sabaw ng bulalo. Abata! Nami, umuwi na tayo. Tara na. Sandali! Hindi pa ako tapos! First, ako, tinapos ko na kaya umuwi na tayo. Naging mahaba ang pagtatalo ni Dindo at Nami. Gusto nang sumigaw sa inis ni Dindo dahil paulit-ulit lang naman ang argumento sa kanya ni Nami. Daig pa nito ang sirang plaka. Gabi na nang tumigil ito sa pakikipagtalakan sa kanya. Si Labuyo naman, presenteng naghihintay sa labas ng bahay nila Dindo. Nagpapainom kasi siya sa araw na yun. Kaya siguradong yayayain niya si Dindo ng inuman. Hindi nga siya nagkamali ng paglabas ito ng bahay. May dala itong baso at isang mangkok na pulutan. Inilabas din ito ang 2 galong tuba. Saka sila nag-umpisang mag-inuman. Di ko na talaga alam kung anong gagawin ko kay Nami. Parang siramplakang paulit-ulit na lang. Puro hinala. Wala naman basehan. Kaya sa huli, nauuwi kami sa away. Baka naman kasi pare buntis. Lang yan naman pare. Ilang buwan na akong tigang. Ayaw magpagalaw. Magbabalik alindog program daw muna siya. Ayun, diet na diet. Palagi namang sira yung diet. Kaya nga sa halip na pumayat, mas tumaba pa. Paano kung hindi bumalik yung alindog pre? Di wala ng labing-labing. Ewan ko.
Sa akin kasi wala namang problema kung tumaba siya. Hinahayaan ko na nga lang siyang gawin ang mga gusto niya sa buhay para wala ng away. Pero ay, ganun pa rin. Pre, narinig mo yon? Parang malakas na pagaspas ng pakpak yun ha. Yun nga rin ang dinig ko eh. Anong klaseng ibon yun? Bakit ganun kalakas ang pagaspas ng pakpak? Hindi ko rin alam. Pre, mukhang tumutugma doon sa... pare, tumugma doon sa bubungan ninyo. Lintek, samahan mo ko pare. Tingnan natin kung saan nanggaling ang malakas sa pagaspas ng pakpak. Sige, ihahanda ko lamang itong itako. Sige, tayo na. Kaagad na pumasok sa loob ng kanilang bahay si Dindo. Kasunod niya si Labuyo. Dahan-dahan silang naglakad, papasok sa kanilang silid. Pinakiraramdaman ang paligid. Maya-maya'y may narinig sila na sigaw ni Nami. Nami! Anong nangyayari sa'yo sa loob? Buksan mo itong pinto! Nami! Nami! Pare, sirain na lang natin ang pinto ng kwarto ninyo. Sige. Tabi ka dyan. Ako lang sisira. Bilisan mo pare. Baka kung ano mangyari sa asawa ko sa loob. Oo pare, eto na. Aray ko. Pare. Paring Labuyo. Sus Mariosep, magtapis ka nga ng tuwalya namin. Grabe pala. May aswang kasi, may aswang. Kinalmot niya ako. Ayan o, ang dami ko ng kalmot sa katawan. Habulin niyo yung aswang. Patayin niyo siya, bilisan niyo, habulin niyo. Kaagad na tumakbo palabas ang magkaibigan. Kaagad nilang hinanap ang sinasabing aswang, ngunit malakas na pagaspas lamang sa kalagitnaan ang kanilang narinig. Pagbalik nila sa bahay nila Dindo, dumaraing pa rin sa sakit si Nami. Marami itong mga kalmot sa katawan, simula sa liig, braso at mga binti. Parang malaki ang pagnanais ng aswang na mabiktima ang babae ng mga sandaling iyon. Kung hindi niyo ko kaagad naabutan, marahil kinain na ako ng aswang. Ano bang itsura nung aswang, Mare? Nakita mo ba siya ng malapitan? Mahaba yung buhok niya. Kulay itim ang balat, tapos may pakpak siya na parang paniki. Basta nakakatakot ang itsura niya. Kung ganun, totoo nga ang balitang nasagap mo pare. Totoo nga may aswang dito sa baryo natin. Mas nakakaalarma ito pare ah. Hindi na hayop ang inaatake ng aswang, kundi tao na. Hindi siya nang bibiktima sa labas, kundi talagang mismo sa loob ng bahay. Kailangan natin ng dobleng ingat. Baka hindi lang ito ang huling beses na sumalaki ang aswang. Natatakot na ako. Kaya ikaw, Dindo, ha? Wag mo kong iiwanan dito sa bahay na mag-isa. Hindi na lamang kumibo si Dindo. Naawa din kasi siya sa kalagayan ni Nami, lalo na't sugatan ito. Kaagad siyang tinulungan ni Labuyo na gamutin si Nami. Inireport din nila ang nangyari sa kanilang kapitan. Kaagad namang nagronda ang mga tanod upang hanapin ang sinasabing aswang. Pero bigo silang mahanap ang nasabing aswang. Kinabukasan, kaagad na pumutok ang balita. Natakot ang mga residente. Ang iba naman mas piniling manatili na lamang sa kanilang mga bahay, lalo pa kapag sumasapit ang dilim. Papasok na ako sa trabaho namin. Iiwan mo ako mag-isa dito? Dindo, paano kung bumalik yung aswang? Nami, hindi naman pwedeng manatili na lamang ako dito sa bahay. Wala na tayong pera. Kapag hindi ko tatanggapin ang trabahong ibinigay sa akin ni Mang Pijo, wala tayong may pambibili ng bigas. Sasama na lang ako sa'yo. Ano? Nababaliw ka na ba?
Ay ano naman ang gagawin mo sa kuprahan? Lamukin at mainipin ka doon. Basta. Sasama ako sa'yo. Baka mamaya may babae doon. Sus Mariusip naman, oo. Dito ka na lang sa bahay, magpagaling ka. Hindi yung bubuntot-buntot ka pa sa akin. Dito ka lang ha. Basta. Sasama ako. Hintayin mo ako dito ha. Kukunin ko lang yung balabal ko. Huwag na huwag mong tatangkayang iwanan ako. Dahil mananagot ka sa akin, Dindo. Oo na. Bilisan mo lang, tanghali na. Oo! Nakakaya doon sa magpapatrabaho. Oo na nga, ito na! Baka sabihin, batugan ako at hindi ako marunong sumunod sa oras. Walang nagawa si Dindo, kundi hayaang sumama si Nami sa kanya sa trabaho. Kesa naman mag-away na naman sila uli na dalawa. Pagbubunot ng nyog ang trabaho madalas ni Dindo. Kapag hindi panahon ng kopra, nagsasaka siya sa kanilang maliit na sakahan. Maayos naman ang pamumuhay nila pero minsan nagugulo lang talaga dahil sa pagiging mapanghinala at selosa ni Nami. Hapon na makauwi sila. Habang nasa daan, panay ang himutok ni Nami dahil sumasakit daw ang kanyang sugat. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang sumama. Ayan tuloy, dumugo na naman yung iba mong sugat. Ang tigas naman kasi ng ulo mo. Oh, kala ka ba nananakit yung sugat mo? Bakit pa ang tingin mo sa cellphone mo? Kasi naman, kasalanan to ng aswang na sumalakay sa akin. Nakita ba nila kapitan yung aswang? Abay mahali ko, maghapon ako nagtrabaho hindi ba? Isa pa, kung nahanap nila ang aswang, tingin mo hindi magkakagulo rito ang mga tao? Mahanap lang talaga yung walang hiyang aswang na yun. Gaganti talaga ako sa kanya. Sobrang sakit ng buong katawan ko. Nasira pati balat ko dahil sa kagagawan niya. Bilisan na lang natin ang kilos. Baka mamaya magpakita na naman uli ang aswang at salakayin tayo. Oo na, nakakainis talaga. Kung nananahimik ka kasi sa bahay, edi sana hindi ka nagrereklamo ngayon. Masaya ka. Hindi ako magpapaiwan sa bahay. Baka mamaya may katagpo kang babae sa kuprahan. Ewan ko sa'yo, paulit-ulit. Napakamot na lamang sa ulo si Dindo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa asawa dahil sa paulit-ulit lang ito palagi. Mabilis ang kanilang naging paglakad dahil panay nga ang reklamo ni Nami na nakasasakit na sa kanyang pandinig. Kesyo masakit na raw ang paa nito at ang katawan. Gusto ni Dindo na makauwi kaagad sila bago tuluyang kumalat ang dilim. Kahit lalaki kasi siya natatakot pa rin siya sa aswang. Sino ba naman ang hindi matatakot sa taong nag-aamok? Sa tao pa nga lang ay natatakot na siya. Sa aswang pa kaya na alagad ng demonyo. Pagkarating nila sa kanilang bahay, si Dindo ang nag-asikaso ng kanilang hapunan. Maaga rin silang nagpahinga dahil pagod si Dindo sa maghapong pagtatrabaho sa kuprahan. Dindo. Uy, kumising ka. Dindo. Ba, tuloy yung tao. Dindo. Naririyan naman yung aswang. Ano? Naririnig mo yung tunog na yun? Naririnig mo ba? Ano ba? Nandyan sa bubong natin. Alam niya. Oo. Naririnig ko nga ang tunog ng kikik. Nakakakilabot ang huni niya. Anong gagawin natin? Baka tuluyan tayong salakay ng aswang niyan. Sandali. Kukunin ko lang ang ita ko. Babangon nga ako. Ano? At iakbang ko ang aking mga paa. Teka At kukunin ko nga ang ita. Iiwan mo ka dito? Sige, palit tayo. Ikaw ang lumabas para tagain yung aswang. Ako naman yung maiiwan dito sa loob. Piloso po ka eh. Paulit-ulit ka din, ano? Kung takot ka, takot din ako. Pero wala akong magagawa. Ako yung lalaki. Sasama na lang ako sa'yo. Namaya babae mo pala yan eh. Bahala ka na nga. Basta pag sinalakay tayo ng aswang at nasugatan ka na naman, wag na wag mo kung sisisihin. Oo na. Basta sasama ako sa'yo.
Ayoko maiwan dito sa loob. Ang ingay mo. Baka marinig tayo ng aswang. Walang nagawa si Dindo nang sumama sa kanya palabas ng kanilang bahay si Nami. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Ngunit katulad nga ng sinabi, walang choice kasi siya ang lalaki. Pagkalabas lang nila ng bahay, maingat ang bawat kilos niya. Kaagad niyang tiningnan ang kanilang bubong. Ayun, Dindo. Ayun yung aswang. Sus Mariusip, totoo nga. Kay pangit ang itsura ng aswang. May aswang na maganda? Ewan ko, baka meron. Dindo! Dindo! Oh. Lilipad siya patungo rito sa direksyon natin. Anong gagawin natin? Pamali ko, kailan ko nakainkwentro ng aswang? Ay, ayan na siya! Malapit na siya! Dindo! Sige, lapit, tatagain kita! Ah! Pinamaan ko siya sa bakpak! Ay! Aray ko! Dindo! Ay, tulong! Diyos ko! Inalmot niya ang mukha ko! Sinabi na andusay siya sa lupa at dugo ang mukha niya. Ang aswang! Tuloy na siya umalis! Nami! Tulungan mo ko! Ang sakit-sakit ng mukha ko! Aalalayan kita. Tumayo ka. Halika, pumasok tayo sa loob. Hindi ko na malayan yun na. Ang bilis niya, buisit na yun! Okay. Patayin mo yung aswang na yun, Dindo, ha? Patayin mo yun! Ulang yung aswang na yun! Hindi ko nga mahabol yun. May pakpak yun. Mabuti sana kung tumakbo lang. Halika na, pumasok na tayo sa loob ng bahay para magamot ko yung mga sugat mo. Nagkagulo nga sa kanilang baryo ng gabing yun. Hinanap ng mga tanod ang aswang, pero katulad ng naunang gabing sumalakay ito, hindi nila ito natagpuan. Si Nami naman ay patuloy sa pagdaing sa sakit dahil marami itong sugat sa katawan na lika ng aswang. Hindi na rin magkanda-ugaga si Dindo sa pag-aasikaso sa kanyang asawa hanggang sa sumunod na araw. Pumunta siya sa tindahan ni Tara upang bumili ng lutong ulam at generic na gamot katulad ng paracetamol dahil nilalagnat si Nami. Ito lang bang bibilhin mo, Dindo? Oo Tara, tama na yan. Yang bupis tsaka yang tortang talong. Meron akong sinigang na ulo ng isda. Ibibigay ko sa'yo ng libre para naman makahigop ng mainit na sabaw si Nami. Ang ganda ng isda mo ah. Sariwa yan. Pero nakakaya naman. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Tanggapin mo na to. Salamat. Tama-tama yan. Nilalagnat kasi si Nami ngayon. Maganda tong kainin. Tsak na pagpapawisan siya dahil sa init ng sabaw. Oh, aray ko. Hindi kita inaano ah. Ayos ka lang? Tara? Oo. Ito kasing balikat ko, medyo masakit. Siguro dahil bugbog sa trabaho. Binugbog ka sa trabaho? Ay, hindi. Ibig ko sabihin, pagod. Edi pahinga ka lang. Mahirap kasi magkasakit. Lalo na sa panahon natin ngayon. Oo nga eh. Ipapaubos ko lang itong paninda ko tapos magsasara muna ako ng tindahan. Sino gusto mo umubos yan? Mabuti yan. Salamat dito sa bigay mong isda na ulam ha. Walang anuman. Sana gumaling na si Nami. Sana nga. Sana'y wag na rin bumalik yung aswang. Dahil hindi ko talaga siya sasantuhin sa oras na bumalik siya. Inasa ko na rin yung ita ko para lang sa kanyang pagbabalik. Sana nga mahuli na yung aswang. Pagkatapos bumili ni Dindo, kaagad din siyang umuwi. Laking pasasalamat niya dahil sa bigay ni Tara na libreng ulam. Sa totoo lang, mabait naman talaga si Tara. Bagong lipat lang ito sa baryo nila pero kaagad itong nagustuhan ng mga residente sa kanilang baryo. Magaling kasi talaga itong makisama. Maliban na lang kay Nami. Kalaban ito ni Nami dahil pinanghinalaan ni Nami na may relasyon nga sila ni Tara kahit wala naman. Pagkarating niya sa kanilang bahay,
kaagad niyang inasikaso ang kanyang asawa. Ininit niya muna ang sabaw na bigay ni Tara bago ipinakain kay Nami. Nami, nga. Mm. Hindi magandang pakiramdam ko, Dindo. Nangihina na ako. Pakiramdam ko, para akong nakalutang sa halapaap. Marahil dahil dyan sa mga sugat mo na tinan mo mula sa aswang. Ang mabuti pa, dali na lamang kita sa doktor. Pero wala naman tayong sapat na pera. Mangungutang na lamang ako kay Kapitan. Magpapairam naman yun eh. Siya lang naman ang madali nating malapitan. Natatakot ako, Dindo. Paano kung hindi na ako gumaling? Gagaling ka. Ikaw pa ba? Kaya mo yan, sugat lang yan eh. Mas matindi pa nga ang tinan mo ko na sa mga sapak mo sa akin eh. Kasalanan mo din yon dahil sa babae. Oh, lumalakas ka. Sige. Kailan pa ako ng babae? Bilisan mo na ang pagkain mo dahil dadaling kita sa klinik at nang matingnan ka para maresetahan ka na rin ng gamot. Kaagad namang sumunod si Nami. Binilisan nito ang pagkain nito. Pumunta si Dindo sa bahay ni Kapitan at nanghiram ng pera. Pinahiram naman siya nito at sinabing kahit wag ng bayaran ang kalahati ng perang ipinapautang nito. Sinabi nito na tulong niya na raw sa kanilang mag-asawa. Malaki naman ang pasasalamat ni Dindo. Pumunta sila mag-asawa sa center upang tingnan ang kalagayan ni Nami. Naresetahan ng gamot si Nami at nilinisan ang sugat nitong nagnanaknak at nanunubig na. Pagka-uwi nila, kaagad na pinakain at pinainom ng gamot ni Dindo ang kanyang asawa. Tiwala si Dindo na gagaling si Nami, pero mas lumalala pa ang lagay ng babae. Kaya napilitan siyang manghiram uli ng pera kay Labuyo upang muling patingnan sa doktor si Nami. Yan lang ang naitabi kong pera, paring Dindo. Pasensya ka na. Tapos din kasi kay ngayon ni Pasita eh. Sumasakit na nga ang ulo ko, pare. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. May utang pa nga ako kay Kapitan dahil ginamit ko yung unang pagpapagamot ni Nami. Pero hindi ba umayos na ang lagay ni Maring Nami? Hindi. Mas lalo tuloy nanubig yung mga sugat niya. At hindi lang yun. Hindi mawala-wala yung lagnat niya. Pare, baka naman hindi doktor ang kailangan ng asawa mo. Anong ibig mong sabihin, paring Labuyo? Kagagawan ng aswang ang mga sugat niya, hindi ba? Baka albularyo ang kailangan niya at hindi doktor. Pero saan naman ako hahanap ng albularyo? Ay, magtatanong-tanong ako. Tamang-tama. Pupunta kami sa bahay ng mga magulang ko dahil bibisita kami ni Pasita. Nagtatanong-tanong ako sa kanila kung may kilala silang albularyo. Kapag meron, babalitaan kita kaagad. Maraming salamat, pare. Aasahan ko yan, ha. Habang wala pang nahanap na albularyo si Dindo, patuloy niyang ginagamot ang asawa niya gamit ang mga reseta ng gamot ng mga doktor. Ngunit sa halip na umayos ang lagay nito, mas lalo pang lumalala. Hindi alam ni Dindo ang gagawin. Naaawa na siya sa kalagayan ni Nami. Namamayat na ito at sobrang humpak na ang mga pisngi nito. Namamalat na rin ang dating makinis nitong balat. Dindo, ang payat-payat ko na. Buti nga yan, Nami. Hindi mo na kailangan mag-diet. Di ba ginuguto mo pa nga ang sarili mo kasi gusto mong pumayat? Piloso po ka talaga. Hindi na nga magandang kalagayan ko. Ganyan pang sinasabi mo. Pinapagaan ko lang ang pakiramdam mo dahil alam ko, hirap na hirap ka na. Pero Nami, lumabang ka, ha? Sige ka. Kapag hindi ka lumaban, baka maghanap ako ng iba. Sinumog na mong gagawin. Kung hindi mumultuin talaga kita. Oh, malakas ka na. Kasi naman eh. Huwag mo na akong takutin. Huwag kang mag-alala.
Kahit mamatay ka ngayon, hindi ako mag-aasawa uli. Pex man, mamatay ka man. Puisit ka talaga. Kung malakas lang ako, sinapak na talaga kita eh. Hindi nga pera biro. Siguro kailangan natin makahanap ng albularyo. Baka sakaling sa albularyo ka gumaling. Pero saan tayo hahanap ng albularyo? Hindi ka kasama, ako na maghahanap. Sabi ni paring Labuyo, tutulungan niya raw tayo makahanap ng albularyo. Magtatanong-tanong daw siya sa mga magulang niya. Mabuti naman kung ganon. Sana makahanap siya dito. Gusto ko na talagang gumaling. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin bumabalik sila Labuyo. Kaya naman, mas lalong nag-aalala si Dindo sa kalagayan ng kanyang asawa. Sila kapitan naman, hindi pa rin nahahanap ang aswang, kaya patuloy pa rin ang takot ng mga tao sa kanilang baryo. Hanggang isang araw, nakarinig ng pagkatok sa kanilang bahay si Dindo. Pare! Pare, ikaw na pala. Ang tagal mo namang nakabalik. Ilang araw kitang hinihintay. Malala na ang lagay ni Nami. Ano, may nahanap ka bang albularyo? May nasabi ba sa'yo ang mga magulang mo? Isa-isa lang pare, may nakalaban. Oo, meron. Talaga? Saan natin makikita yung albularyo? Sa kuweba pare, sa bundok. Seryoso? Hindi biro. Pare, ayoko muna ng biro ngayon. Seryoso yung lagay ng asawa ko. Paupuin mo nga muna ako. Nakakangalay tumayo dito sa harap ng pintuan ninyo. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Pasok ka muna. Pasok. Nakabukas na yan kanina. Ahakbang ka na lang. Salamat pare. O ano nga? Saan nakatira ang albularyo na sinasabi ng tatay mo? Yun ang good news pare. Kasi yung albularyo, narito sa baryo natin. Ano? Sino naman? Si Tara pare. Si Tara? Pero paanong... Apo daw si Tara ng dating albularyo kaso namatay. Kaya ipinamana sa kanya yung anting-anting daw ng panggagamot. Ganun ba? Sa tingin mo, tutulungan niya si Nami? Ay, hindi yan ang tanong dyan pare. Ang dapat na tanong mo ay kung magpapagamot ba sa kanya si Nami. Patay tayo dyan. Alam ni Dindo na malaki ang galit ng asawa niya kay Nami, kaya hindi niya alam kung papayag ba itong magpagamot kay Tara. Pero wala naman silang ibang pagpipilian, kaya kinausap niya si Nami tungkol doon. Hindi. Ayoko. Mamatay na lang ako. Hindi ako magpapagamot sa babaeng yun. Maghanap ka ng ibang albularyo, Dindo. Bakit kailangan ko pang maghanap? Nariyan na si Tara oh. Ilang hakbang lang ang distansya natin mula dito sa atin. Bakit pa tayo lalayo? Gusto mo talaga magkaroon ng utang na loob sa babaeng yun? Lunukin mo na yung pride mo, Nami. Buhay mo ang nakataya rito. Nagmamatigas ka pa. Basta! Ayoko! Kung ganun, bahala ka. Kung ayaw mong tulungan ang sarili mo, bahala ka. Desisyon mo yan. Dahil ako sa tingin ko, ginagawa ko ang lahat upang tulungan ka. Pero Dindo... Nami, makinig ka. Makinig ka. Nakikinig ka ba? No, sige na! Wala kaming relasyon ni Tara. Ikaw lang nag-iisip ng masama tungkol sa amin. Ngayon, kung ayaw mong magpagamot sa kanya, at kung mamamatay ka man dahil sa katigasan ng ulo mo, siguro naman, hindi ako makokonsensya. Hindi nakakibusi namin sa sinabi ni Dindo. Iniwan ni Dindo sa loob ng kanilang bahay. Lumabas muna siya upang sumagap ng sariwang hangin dahil pakiramdam niya, sakal na siya sa pagiging makitid ng utak ni Nami. Hanggang sa mga sumunod na araw, kinausap niya uli si Nami tungkol sa pagpapagamot kay Tara. Ano? Ayaw mo talaga? Sige, pumapayag na ako magpagamot sa kanya. Papayag ka rin lang naman pala. Pinatagal mo pa. Mag-ayos ka na.
dahil pupunta tayo sa bahay nila. Magpapagamot ka. Oo na. Masaya si Dindo sa naging desisyon ni Nami. Akala niya patuloy itong magmamatigas. Pagdating sa bahay ni Tara, nabigla ang dalaga, lalo pa nang sabihin niyang gusto niyang ipagamot si Nami dito. Ilang saglit din itong natigilan, pero kalaunan pumayag na rin ito. Sa buong duration ng pagdarasal at ritual na panggagamot, tahimik lang si Nami hanggang sa matapos ni Tara ang panggagamot. Eto, inumin mo ang mga halamang gamot na to. Makabubuti ito para sa pakiramdam mo. At itapal mo rin ang mga dahong ito para hindi magpeklat ang mga sugat mo. Tara, maraming salamat ha. Umuwi na tayo, Dindo. Mabuti ng kalagayan ko. Nami, hindi ka man labang magpapasalamat kay Tara? Eh bakit pa? Trabaho niya naman to, di ba? Ang maging albularya. Kaya bayaran mo na siya at na makalis na tayo. Kahit wag na, hindi ko naman kailangan ng pera. Talagang gusto mo magkaroon ako ng utang na loob sa'yo, no? Pwes, pasensya ka na, Day. Dahil hindi ako tatanaw ng utang na loob sa'yo. Nami, ano ka ba? Magpasalamat ka na lang kay Tara. Dahil kung hindi dahil sa kanya, pakapatay ka na ngayon. Nami, hindi ko hinihingi na tumanaw ka ng utang na loob sa akin. Magbago ka lang ng ugali mo. Sapat na yun. Ano gusto mong palabasin? Pangit ang ugali ko? Sa'yo nang galing yan, hindi sa akin. Kita mo na, Dindo. Doble kara talaga tong babaeng to eh. Hoy, hindi magbabagong paningin ko sa'yo. At lalong hindi ako magpapasalamat sa'yo. Nami, ano ka ba? Iuwi mo ng asawa mo, Dindo. Baka mabinat siya at hindi na tuluyang gumaling. Bahagyang natigilan si Nami sa sinabi ni Tara. Si Dindo naman, hindi yun binigyan ng pansin dahil hiya ang nararamdaman niya. Pinakiusapan niya na lang si Tara na gamutin si Nami, lalo na't ayon dito, hindi niya naman talaga balak maging isang albularya. Ngunit sa pakiusap niya, napapayag niya ang babae. Pagkatapos ng panggagamot ni Tara kay Nami, bumuti na ang lagay ni Nami. Halos na numbalik ang dati nitong sigla, katulad din ng sinabi nito. Hindi ito tumanaw ng utang na loob kay Tara. Patuloy pa rin itong pinariringgan si Tara kapag napapadaan siya sa tindahan ni Tara. Hanggang isang hapon, nagkasalubong sina Tara at Nami sa isang masukal na daan. Madilim na ang paligid, pangisi-ngisi si Nami nang makitang halos walang taong dumaraan. Sa wakas, nagkasolo din tayong dalawa. Nami, nagmamadali ako. Pwede bang tumabi ka sa dinadaanan Hindi. ko? Gusto ko lang naman sabihin sa'yo, Tara. Hindi ako tatanaw ng utang na loob sa lahat ng ginawa mo sa akin. Katulad din ng sabi ko sa'yo, Nami. Magbago ka ng ugali mo. Kahit hindi ka na tumanaw sa akin ng utang na loob. Hindi mangyayari yon. Alam mo, una pa lang na pagtapak mo dito sa baryo namin, naiinis na talaga ako sa'yo eh. Tapos, masyado ka pang nakikipaglapit sa asawa ko. Wala akong balak agawin sa'yo si Dindo. Pero naawa ko sa asawa mo. Napakabait ni Dindo. Pero napunta lang sa isang mapaghinala at engratang babaeng katulad mo. Anong sabi mo? Gusto mo talaga masaktan ha? Huwag mo akong sasampalin. Baka gusto mong maulit ang nangyari sa'yo. Sabihin mo lang dahil sisiguraduhin ko na hindi ka nagagaling. Anong? Hindi. Ikaw ang... Oo. Ako nga, Nami. Ako ang aswang na sumalakay sa'yo. Ako ang aswang na nanakit sa'yo. At hindi ka ba nag-iisip na ikaw lang ang sinasalakay ng aswang? Bukod sa kalabaw ni Domingo? Alimo ko talaga. Alagad ka ng demonyo. Itiwan mo. Huwag ka nang tumakbo. Hindi ba? Ikaw ang may balak na masama sa akin? Kaya mo nga ako hinarang, hindi ba? At bakit ngayon? Natatakot ka na? Sasabihin ko sa mga tao kung ano ka talaga.
Sasabihin ko sa kanilang tunay mong pagkatao. Paraanin mo ko. At sa tingin mo ba maniniwala sila sa'yo? Sa ating dalawa, ikaw ang hindi nila paniniwalaan, Nami. Sa tingin nila, isa akong albularya. May katotohanan naman yun. Pero, isa rin akong aswang. Titiwan mo ko. Ang bigat ng pagkakawak mo sa akin. Subukan mong kalabanin ako ulit, Nami. Swerte na kung sisikatan ka pa ng araw. Tiwan mo ko. Tiwan mo ko. Binitiwan ni Tara si Nami. Kumaripas ng takbo ang babae pa uwi sa kanilang bahay. Nagtataka ang mga tao nang makita itong hingal na hingal sa pagtakbo. Pagkarating niya sa kanilang bahay, kaagad niyang hinanap si Dindo. Dindo! Dindo! Oh, Nami, bakit? Makinig ka sa akin. Alam ko na kung sino ang aswang. Ha? Sino? Si Tara. Namin naman. Hindi mo pa talaga titigilan si Tara? Ginamot ka niya na tapos sisiraan mo pa yung tao. Totoo ang sinasabi ko. Inamin niya sa akin na siya ang aswang. Maniwala ka, Dindo. Aswang si Tara. Tama na. Kung galit ka dun sa tao, edi magalit ka kung yan ang gusto mo. Pero wag mong sisiraan yung tao na tumulong sa'yo. Dindo, ano ba? Maniwala ka sa akin. Aswang ang babaeng yon. Aswang si Tara. Ilang beses tinangka ni Nami na sabihin ang totoo at sabihin din sa mga tao ang tungkol sa pagkatao ni Tara. Pero walang naniniwala sa kanya. Kahit si Dindo, hindi naniniwala sa kanya. Hindi na rin ang bibiktima ang aswang sa baryo nila. Tanging si Nami lang ang biniktima nitong tao. Patuloy si Nami sa pangungumbinsi sa mga kabaryo na si Tara ang aswang, pero ni isa, walang naniniwala sa kanya. Ang iba'y sinabihan pa siyang walang utang na loob. Halos mabaliw si Nami dahil sa tama si Tara. Wala ngang maniniwala sa kwento niya dahil sa mata ng mga tao, isa siyang mapanhinalang asawa at walang utang na loob.